Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Hamdi Vlog. Welcome to my tutorial. So po today's video ay gagawa tayo ng isang tutorial. Ipapakita ko paano mag-add beneficiary STC Bank to Al-Rajhi Bank. So alam ko maraming nakakalam dito guys. So hindi pa nakakalam kung paano gawin to guys, ay tara na panoorin tapos na ng video na to. So tara na guys, simulan na natin. So, andito na tayo sa ating mobile application sa Al-Rajhi. So, i-open na natin yan guys para tayo makapag-login. So, dito guys sa application ko na to sa Al-Rajhi ay naka-ano na yung Face ID. So, pag mag-login ako guys ay diretso na siya mag-open yung account ko sa Al-Rajhi guys. So, andito na tayo sa ating dashboard. So, kung makikita nyo yung transfer dyan sa baba, yung may arrow, yan, i-tap natin yan guys. At din tapos, so dito naman guys, kung makikita nyo sa taas sa may gilid, may nakalagay dyan na add. Tapos, may makikita din kayo dyan na parang tao. Tapos, i-tap natin yung add kasi mag-add tayo ng local beneficiary. So, i-tap na natin yan guys. Ayan, so dito, select beneficiary type. So may nakalagay dito Al-Rajhi beneficiary, local beneficiary, international beneficiary, tapos Europe beneficiary. So meron din dito sa baba. Then ang pipiliin natin dito guys ay yung local beneficiary kasi mag-add tayo ng local bank account. Then dito new local bank beneficiary. So may nakalagay dito na IBAN, tapos bank name, then first name, family name. So dito sa baba guys, yung nickname optional lang, tapos yung email optional din. So kailangan yung details na ilalagay nito dito ay tama para hindi kayo malito guys. So pag nalagay nyo na guys, napilapan nyo ay kung makikita nyo itong dance sa baba, yung kulay blue, yan, yung may arrow. So itap na natin yan guys. Yan. Then tapos itap natin itong next para makaproceed na tayo. Yan, itap na natin yan guys. So dito mayroong alert dito, kumbaga parang reminder guys na kailangan maging maingat tayo sa ating mga online banking transaction. Tapos minsan kasi naka-receive tayo ng mga message na ganito ganyan, mga link. Tapos pag kinlik natin ay yun pala para ma-hack yung mga account natin. So kailangan po mag-ingat po tayo sa mga ganun, yung mga suspicious na hindi natin inaasahan na baka ito ay dahilan para ma-hack yung account natin. So itap natin itong next. So dito naman guys ay makaka-receive tayo ng one-time password or OTP number sa ating mobile number. Kaya dapat active yung mobile number natin. So ilalagay natin yung na-receive natin na OTP number. Ayan, so dito kailangan natin i-activate yung i-add natin na beneficiary. You need to activate the beneficiary. So itap natin itong call me now kasi para makareceive na ng tawag para ma-confirm o ma-activate yung i-add natin na beneficiary. So dito guys, kailangan natin pakinggan yung instruction nila para mabilis tayo makapag-activate ng beneficiary. Para hindi po kayo malito guys kasi madali lang to. Basta pakinggan nyo lang o sundan nyo lang yung instruction nila guys. Rajhi customer, be aware and be careful. Official entity is asking you to transfer money to process your complaint or protect you from fraud. To confirm, press 8. To cancel, press 9. Beneficiary is activated successfully. Thank you. Goodbye. So okay na guys, activate na yung in-add natin na beneficiary. Ang nakalagay nga dito, beneficiary has been successfully activated. So na-activate na yung in-add natin na beneficiary. So gano'n lang kadali guys. So sundan nyo lang yung steps na ginawa ko kasi makukuha nyo lang guys kasi mabilis lang to. Basta mayroon kayong malakas na internet, tapos activate yung mobile number nyo, tapos yung ikama nyo ay active.
So, i-check natin guys kung nandun na ba sa beneficiary natin yung inad natin ngayon. So, dito itap natin tong service. Then, kung makikita nyo, itap natin tong beneficiary. So, view your beneficiary. Yan, itap na natin yan guys. So, ayan, nakalagay na dyan yung inad natin na beneficiary guys. Dyan sa taas. Kasi, kanina, ang nakalagay lang dito kanina nung hindi pa ako nakapag-add ng beneficiary ay 4 lang. Ayan, kung makikita nyo, 4 lang yan. Yan yung una na hindi pa ako nakapag-add ng beneficiary. So, ngayon, nakapag-add na tayo. So, naging 5 yung beneficiary natin guys. So, gano'n lang kadali guys mag-add ng beneficiary. So sana guys may natutunan ko sa video tutorial na to. Kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to like and share and click all the bell button para lagi kang updated every time na may bago tayong tutorial. So guys, kung may mga katanungan kayo suggestion, mag-comment lang po kayo sa baba. Sasagutin po natin yan guys. So hanggang dito na lang, maraming salamat. Thank you for watching. God bless. Stay safe always.